So, hi po mga ka-Diyosa and good evening. So, ayan, may nakita akong comment dito. So, subukan natin sagutin. Tapos ito yung sabi niya. Teka lang, mag-lip tint lang ako. Be free. So, yun, nakita ko na to dito sa TikTok. So, ayan. Ito yung question niya. Sabi niya, totoo mo bang mahal ang girl or for content lang? Well, mga ka-Diyosa, kung ganun man yung tingin ninyo, medyo parang hindi po mas makatotohanan. Kasi, as being a transgender woman, mahirap po magpanggap na may gusto kong babae, tapos hindi naman pala. Kasi nga, babae rin yung tingin namin sa sarili namin, as a transgender woman. So, sige, ganito na lang. Ito, alam to ni Jowa. So, andun siya, yun. Asan ba siya? Ay, lalab! Ayan, nandyan siya. So, nagkakilala kami ni Jowa 2018. And to be honest, ang meron lang kaming account that time ay parehas pong blue up lang. Alam niyo yung blue up. So, sa blue up lang po kami nagkakilala. Wala pong camera during that time. Wala po akong YT. Wala po akong TikTok. And kung bagong followers kayo, kung masusundan niyo yung dati naming mga videos na sinagot na ni Jowa. Si Jowa po, nakilala ko yan na lalaki nung una. Yan, umuulit na naman tuloy tayo. Tapos, after a month, magkikita na kami ng birthday niya, umamin siya na babae talaga siya. So, kung hindi ko po siya mahal, on the first place, na nalaman kong parang feeling ko, kasi parang feeling ko niloko na ako noon, 'di ba? Kung tutuusin. Kasi pakilala mo sa akin lalaki ka, tas ngayon, sasabihin mo babae ka. By that way, pwede na akong tumakbo at layuan siya, iwanan siya. Bagay na hindi ko ginawa kasi nga mahal ko na siya. Pinanghawakan ko na yung nararamdaman ko sa kanya. So, doon pa lang po, hindi na natin masasabi na ginagamit ko siya for content lang. Pangalawa, college student pa noon si Jowa. And for anything naman na pwede kong maitulong sa kanya, kahit malayo ako, nandito ako sa Taytay, nasa Bataan siya, ginagawa ko yun kasi mahal ko siya. Take note, wala pong camera during that time. Pangatlo, nung nag-live-in na kami ni Jowa dito sa Rizal, doon pa kami nakatira dati sa malaking bahay namin, dyan sa loob. Kasi ito bago na to, extension na to. Nung nagkakilala kami ni Jowa, tapos tumira siya dito mga 2019 kasi pandemic noon, kapapandemic lang. Siyempre, nung una, nahihirapan. Di ba mahirap naman talaga yung mag-asawa kahit nakatira kayo sa bahay ng magulang mo, parang kasama sila. So, hindi siya komportable na. So, ang ginawa ko, nagpatayo ako ng isa pang bahay dito sa likod. Ito nga yung bahay namin ngayon, extension na to. Para kahit papaano, mabuhay kaming dalawa ng maayos. Take note, wala pong camera that time. Wala pa po kaming TikTok. Ibig sabihin, kung hindi ko pumahal sa Jowa at gagamitin ko lang siya for content, bakit nagpagawa ako ng bahay para ibahay siya at ibukod siya? Di ba, lalab? E di sana, kinontent ko pala yun kung for content lang para may bawi. And also, for good and bad, palagi po kami magkasama ni Jowa. Kahit sa mga medical matters, kunyari ako, punta ako ng doktor, papacheck up ako, siya yung kasama ko. Then pag siya rin, may problema siya sa sarili niya, sasamahan ko din siya. So kami dalawa lagi yung nagtutulong. Take note, wala pong camera. So, kailan lang ba kami nag-umpisa dito sa TikTok ni Jowa? Kung hindi ako nagkakamali, 2 years ago, 2 years na ba inabot na, love? 2 years ago, nagbenta ako ng skincare. Then may nag-advise sa akin na, ba't di ka mag-online sales sa TikTok? Ba't di ka gumawa ng content sa YT? So, ginawa ko kasi sinubukan ko lang siya. Tapos, this year lang naman kami nakita-kita, hindi pa naman gano'ng kakilala, nakita-kita ni Jowa dito sa TikTok. Kasi hindi pa naman kami sikat, 'di ba? Siguro mga buwan pa lang mula nung nakilala kami dito ni Jowa sa TikTok as part of LGBT couple or LGBT love story, wala pa pong 1 taon. And hindi ko alam kung bakit biglang may nakapansin ng picture namin ni Jowa or video na something na pinost ko ng 1 beses lang or 2, ganyan. And then dumadami kasi yung kaya lang naman kami sagot ng sagot. But actually, my TikTok account is my online shop po. Ang goal ko po talaga dito nung una ay yung TikTok shop ko po. And since brand ambassador ako ng SCD products, so kailangan ko rin mag-promote dito sa TikTok, sa Blue App ko, and sa kung ano pa mang e-com ang meron ako. Yun talaga yung main reason. So, past few months lang naman kami, wala pang 1 year kaming nakikilala ng tao dito sa TikTok. So, ibig sabihin, kailan lang kami napansin? May relasyon na kami, marami na kami pinagsamahan, marami na kami pinagdaanan ni Jowa bago po kami nakilala dito sa TikTok. Kasi kung for content lang po yung ginagawa naming relasyon, masabi lang mag-jowa kami, tapos hindi ko siya mahal, bakit? Meron po bang makakapagpatunay sa inyo na
kumita na kami dito sa TikTok ni Jowa dahil sa content namin, dahil sa relasyon namin. Ako na po yung nagsasabi sa inyo, hindi pa po kami kumikita kahit piso, I swear. And meron man, yung mga nagsisend sa amin ng, anong tawag doon, love? Diamonds ba yun? Gifts, may nagbibigay ng gifts sa amin pag nagla-live kami ni Jowa, which is, sobrang bihira namin mag-live. Sobrang na-appreciate namin yon. Pero kung pwede ko lang ipakita sa inyo, siguro nasa 300 pesos pa lang yung nakita namin nung last live namin. And hindi pa namin siya nagagalaw kasi nga nakita namin kailangan through PayPal ata. Tapos ilalabas pa sa GC, tapos mo pa sa tindahan, di ba? So, hindi na lang namin siya ginagalaw. Ang main reason ng TikTok account ko ay yung RC Josa Store po. Kaya ngayon, nung nasira yung RC Josa Store ko kahapon, sobrang grabe, hindi ako makatulog. Stress na stress ako kasi yung business na yun yung isa sa source of income namin ni Jowa. And hindi po itong content namin ni Jowa. Wala pa po kaming kinikita dito. Maniwala kayo't hindi. Hindi po kami sikat para gamitin tong content namin ni Jowa. And meron din kaming privacy, syempre. It's just that natutuwa kami dun sa mga taong natutuwa sa amin, sumusuporta sa amin. Hindi namin nararamdaman yung discrimination and elimination dahil sa relasyon na meron kami. At ramdam namin yung halaga namin sa kanila. That's the reason naman kung bakit patuloy kami nagko-content din ni Jowa. Kasi alam namin na may mga taong nagmamahal sa amin at naghahanap din po sa amin dito sa TikTok. So, ayan, mahaba yung video. So, yun lang mga ka-Josa. So, kung bago ka po naming followers dito sa aming RC Josa, you can visit my TikTok account. Meron po kaming playlist dyan na LGBT love story ata yung nakatitle sa playlist para makasunod din po kayo sa ibang stories pa namin ni Jowa. And then, you can visit yung YT ni Miss Rated Corina. Search nyo yung na-catfish ako ng True Love ko. So, doon po nung nilabas yun, hindi po kami nagtuloy agad dito sa TikTok. 2 years ago, bago pa kami nag-TikTok. So, yun lang mga ka-Josa. And have a great day po. Bye-bye!